So ayun na nga mga katinapay, gagawa tayo ng special hardinera. Itong hardinera na to ay inspired by Lukban kasi malapit lang kami doon and so lagi ako nakakakain. Pero syempre, naglagay tayo ng mga sarili nating twist. And ang una nating gagawin ay maglaga ng itlog. 6 na pirasong large egg yun and i-boil lang natin yon for 6 minutes. And then, na-prepare ko na yung ilan sa mga ingredients natin. Ilalagay ko sa description box lahat ng ginamit natin. And then, maglalagay din ako doon kung magkano yung nagastos. So, simulan na natin. And as usual, sa isang kawali, maglalagay tayo ng mantika. Iinitin natin ng konti yon. And then, maglalagay na tayo ng panggisa natin na sibuyas. Ang ginamit ko dito ay white onion kasi mas gusto ko yung sweetness na naibibigay niya. And ika-caramelize lang natin yon. Inuna kong igisa yung sibuyas para lumabas yung sweetness nga niya. And aya kong maging overpowering yung lasa ng garlic kasi hindi yun babagay sa ating hardinera. And then kapag nakaramelize na natin yung ating onion, magigisa na rin tayo ng ating 4 tip ng bawang. And then kapag nagisa na nga natin yon, ilalagay na natin yung ating 1 kilo ng karneng baboy. Bali, ang ginamit ko dito ay yung pork tenderloin. Tapos hinaluan ko lang siya ng mga nasa 200 grams ng kasim kasi kailangan din natin ng konting taba. Pero kung gagamit kayo ng pure kasim, siguraduhin yung tanggalin nyo lahat ng balat kasi hindi babagay yun dun sa ating hardinera. Kasi hindi maganda yung texture ng balat kapag kaya halo natin sa hardinera. And then naglagay lang tayo dito ng 250 ml ng tomato sauce, salt and pepper, and then lalaga lang natin yung naglagay ako ng 400 ml to 500 ml ng tubig at palalambutin natin yung ating karne and hanggang sa ma-reduce na rin yung kanyang sabaw. So habang hinihintay nating lumambot yung ating karne, binalatan ko na yung itlog at hinati ko na din. And then nakapag-prepare na rin ako dito ng 12 pieces na medium size na layanera. Nilagyan ko na rin yun ng sapin ng banana leaves. And then yun yung gagamitin natin. And then habang hindi pa lumalambot yung ating karne at hindi pa siya nare-reduce, magpiprepare na tayo ng iba pa nating ingredients. Meron ako ditong 4 na piraso ng hotdog. So hindi na ako maglalagay dito ng ketchup kasi ang purpose lang naman ng ketchup sa hardinera is pampapula. And then itong hotdog naman ay nagpapabigay din ng pulang kulay, so hindi na natin kakailanganin yon. And then, pwede rin kayong gumamit dito ng Vienna sausage. Madalas, ganun din yung ginagamit yung traditional talaga na hardinera. Gumagamit din sila ng Vienna sausage. Kung yun ang gagamitin nyo, tsaka kayo maglalagay ng ketchup. And then, hiniwa ko na rin yung ating carrots. Ginawa ko yung flour. Meron ako dito mga cookie cutter. Aanihin natin yun. Syempre, gagamitin natin. And then, gagamit tayo dito ng 1 buong bell pepper. So, yung kalahati nun, ilalagay natin dun sa ating mixture. Yung isa, gagawin nating pang toppings. So, yun. Ina-arrange ko lang dito yung ating mga whole pineapple. Bali, hinati ko rin yun sa gitna. Yung ating hard-boiled egg. Bahala na kayo kung anong design o yung pagkaka-arrange yung gusto nyo. And after nating matapos yun, malamang reduce na rin yung sabaw at malambot na yung ating karne. So, papatayin ko na yung apoy and papabayaan natin siya lumambig sandali. And then, kakailanganin natin ng isang malaking bowl. Magkakrak ako dito ng 4 na pirasong large egg. Tapos, maglalagay ako dito ng 4 na pirasong slice ng loaf bread. Pwede naman kayong gumamit ng leftover na monay, leftover pandesal, kahit ano, basta leftover. Pwede rin naman kayo ditong maglagay na lang ng 1/3 cup ng cornstarch o kaya naman ng breadcrumbs. Pwede naman yon, kaya lang mas maganda kasi dun sa bread ay neutral yung taste niya and nakakapag-absorb talaga siya ng flavor. Etong gagamitin natin to pang dikit o pang binder nitong ating mixture para hindi sila hiwalay-hiwalay at buo talaga siya kapag tinob na natin. And then imamash lang natin yung tinapay hanggang sa madurog na. Pwede nyo siyang food processor ahead para paglagay nyo, okay na siya. And then ihahalo-halo lang natin yung mga ingredients na na-prepare natin. Naglalagay tayo dito ng kalahating green bell pepper, 1 maliit na red bell pepper, 1 maliit na lata na dinerained na green peas at 1 cup ng pineapple, tapos ay cheese, 1 buo, yung ating ginayat na carrots, 1/4 cup ng pickled relish, bali drained yun, and then ilalagay na natin yung ating nilutong karne. And then halu-haluin lang natin yan. Actually, madali lang talagang gawin tong hardinero once na natutunan mo na siya isang beses.
ay madali na siyang gawin. And then maglalagay din ako dito ng 1/2 cup ng raisins. Kung hindi ka mahilig sa raisins, pwede mo tong left out o konti lang yung ilagay. Tapos kailangan nating haluin lang siya para pantay yung ating binder na ginawa para talagang na-scatter siya. And then, ilalagay na natin siya dun sa ating mga prepared na Llanera. Mas maganda yung pagkakalagay mo ay yung ipapak mo talaga para hindi siya hiwalay-hiwalay. And para hindi siya pasukin ng tubig habang nag-i-steam, babalutin ko siya ng foil. Pwede rin naman patungan nyo na lang ng dahon ng saging. Kung wala kayong foil, pwede rin yon. And then, habang ginagawa ko yon, nag-init na ako ng tubig dito sa ating steamer. Bali, ipapatong lang natin yung ating mga Llanera and patong-patungin lang natin siya. And then, okay na, i-steam natin to for 30 to 40 minutes. After 30 minutes, i-check nyo. Bali, sundot-sundutin nyo. And kapag malalaman yung luto na yon, kapag hindi na watery o firm na yung pagkahawak nyo. Kapag hindi pa, magdagdag pa kayo ng konting time and then tsaka nyo siya ahunin. And once na naahaw na natin yan, tanggalin natin yung mga foil sa ibabaw and hayaan lang muna natin siya lumambig ng kaunti. Ang kagandahan ng tinapay yung ating ginawang binder, hindi siya dry, as in hindi nyo siya kailangan putputin ng kutsilyo para ma-release siya dun sa ating Llanera. Magre-release siya ng kusa. So yun, gumagamit ako dito ng 500 ml ng clamshell kung gusto nyong itanong, and then sinapinan ko lang yun ng banana leaf para lang may arte ng kaunti. Pwede nyo tong itinda nang hindi nyo na tinataob sa Llanera, as in, ititinda nyo siya ng nasa Llanera. Ang problema kasi kapag tinaob nyo siya, medyo dry siyang tignan and then medyo maputla. Pero ang ginagawa ko dito, naggagawa ako ng pineapple glaze. Napakadali lang din naman and wala naman masyadong gastos kasi yung gagamitin natin dito, 1 cup ng pineapple juice na na-drain natin mula dun sa pineapple crush, pineapple chunks at saka yung ating whole pineapple. So, kukuha lang tayo dun ng 1 cup, maglalagay tayo dun ng 1/3 cup ng sugar. Kung gusto nyong less na medyo matamis, pwede nyong bawasan yung sugar. And then, papakuluan natin yon hanggang sa matunaw o mag-caramelize yung sugar. Once na nangyari yon, gumawa kayo ng slurry. Naglagay ako dun ng 2 teaspoon ng cornstarch, kaunting tubig, mga nasa 1/4, and then tutunawin natin. At saka natin ilalagay dito sa ating mixture. And then, makikita nyo kapag nag-translucent na yung kulay ng inyong sauce, okay na yon. And then, ilalagay natin yung ating sauce sa ibabaw ng mga hardinera. Makikita nyo na mas maganda siyang tingnan, mas masarap siyang tingnan, mas maganda yung kulay. So, mas mabilis kung ibebenta nyo to, mas mabilis nyo siya ibebenta. Perfect din to syempre panghanda sa Pasko, sa Bagong Taon, o any handaan. And sana nagustuhan nyo yung ating recipe. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!